Isang mapagpalayang araw po. Nandun naman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan sa observation and description, yung nakaraan pong video, ang tinalakay po natin ay factors affecting observation by witness. No? Ngayon naman po, tatalakayin po natin factors o salik na pwedeng makaapekto doon naman po sa description ng tao o ng witness. Di ba? Description by witness. So, ano po yung mga factor na yan? Number 1 po, yung time lapse, between the observation and description. Di ba? So, anong oras mo naobserbahan yung sitwasyon o pangyayari o yung tao? Let's say, masyadong mahaba na yung oras, yung time lapse, bago ka nakuhanan ng statement para magbigay ng description ng mga nasaksihan mo or naobserbahan mo. So doon po may mga pagkakaiba na puro, So nakakaapekto na po 'yan doon sa authenticity minsan, O yung tawag niyan, minsan nababago na. Hindi na talaga 'yun yung naobserbahan, kundi minsan naproseso mo na sa isip mo, So meron ng diyan, So, lapse of time between observation and description. So, may factor yan. Okay? So, witness tends to relate only details. Deem important, but omits unintentionally information very important. May mga ganyan pong pangyayari. Kung minsan, may mga witnesses, lalo na kung medyo talkative, minsan, marami silang mga bagay na nababanggit o nasasabi. Kaso minsan, hindi nila natutumbok yung pinakamahalagang information na dapat malaman ng security o ng police officer na nag-iimbestiga doon sa sitwasyon. Okay? So, language inadequacies, or lack of, ito po, minsan, lack of expressive ability. Nahihirapan tayong i-describe yung ating naobserbahan. Di ba? So halimbawa, meron kang naobserbahan, minsan hirap mong i-describe Lack of expressive ability. Lalo na po yung minsan hindi ka naman pala obserba, So minsan ganun ang sitwasyon diyan, Nahihirapan tayong i-convert into description yung ating mga nasasaksihan o naobserbahan. Okay? So, witness may be afraid, of police officer to render him incapable to coherently describe what he observed. Yan. Diyan po tayo minsan nagkakaroon ng problema. Kung minsan, tayong mga Pilipino, pag may pangyayari, mas pinanatili nating itikom yung ating mga bibig. Kasi may kadalasan, iba yung perception natin sa alagad ng batas, di ba? Minsan natatakot tayo, nakakita lang tayong naka-uniforme, pulis, natatakot tayo. Hindi dapat, baguhin po natin yan, Isa sa mga dahilan kung bakit may mga kasong hindi nare-resolba sa Pilipinas, yung mga unsolved cases, kadalasan dyan, lack of witnesses. Sana mabago yung kultura natin ganyan, kasi pag hindi tayo nakipag-cooperate sa law enforcer, pagdating sa mga sitwasyon na ganyan, marami pong mga unsolved cases na mangyayari. Di ba? So, yan po, ilan yan, Witness may be afraid of police officer to render him incapable to coherently describe what he observed. Kung minsan, natatakot tayo na sa pakikipagtulungan natin o sa pagbibigay natin ng statement o description ng pangyayari, natatakot tayo minsan masisi na hindi kumpleto yung ating sinabi o binigay na impormasyon. Huwag po tayong matakot doon. Kung yun po yung, kung yun lang po talaga yung kaya nating bigay, so be it, at the end of the day, pwede naman tayo makipagtulungan pa. Let's say, naalala pa natin, na proseso natin at naalala natin yung ibang mga pangyayari. Pwede natin yung ibigay pa ron. Okay po? So, witness may intentionally withhold information. So, ito po, minsan may mga sitwasyon na dahil sa ayaw madamay ng tao
na nakakita o naka-observe dun sa insidente, kung minsan sadyang tinatago niya o sadyang hindi niya sinasabi yung impormasyon, yung isang impormasyon patungkol dun sa bagay na yon or insidente na yon. Bakit niya hindi talaga sinasabi? Kasi maaring madawit siya, no? Or yun yung kultura na sabi ko nga dapat baguhin eh. Minsan ayaw nating madamay, ayaw nating di ba? So tayo nagsasawalang kibo na lamang, no? Kasi ayaw nating madamay. Di ba? O sinasadya natin na hindi makipagtulungan or minsan nakikipagtulungan tayo kaso sadyang hindi natin sinasabi yung ilang mga mahalagang impormasyon. Okay po? Na posibleng magdiin sa lalo na kung yung tao o yung suspect sa isang pangyayari meron tayong kaugnayan, di ba? Maaring kaibigan natin, kapitbahay natin, ayaw natin mapag-initan ng pamilya, yung mga ganun. Okay, may mga ganung factor po, no? To increase the value of the eyewitness, some guidelines must be set forth to assist a person in recalling what he has observed without influencing the answer he gives. Dito po, sinasabi lang dito, minsan wag nating puwersahin na makapagbigay ng eksaktong description yung tao. Diba? Let's say, sa height ng isang suspect, wag natin sabihin na anong height ba niya, na 5'7 ba yan, 5'6 ba yan, di ba? Mga ganun. So, ang gawin natin yan siguro, magbigay tayo ng comparison. No? Kaya sabi rito, one must be careful not to use leading questions such as, did the suspect weight about 150 pounds? Or was he about 5 feet inches tall? Mga ganun. Wag nating bigyan ng mga ganung description di ba? Parang usually pa nagtanong ka ng ganon, mga ba yan? Mga 5'7 ba yan? Minsan napapasagot na lang yung witness na opo, mga ganon. Di ba? So ang gawin natin diyan, magbigay tayo ng comparison, di ba? So ano dapat? It is far better to use, do you see anyone here who is about the same height or weight as the suspect? Provide some point for comparison, di ba? So gaano kataas ba? Okay? Mga kasing taas ba niya? Let's say yung complexion. Paano ba? Maputi ba? May ganitong kulay ba? Or di ba? So pagdating naman sa portrait parle, anong hugis ng muka? Di ba? So yung mga ganong so kamukha, katulad ba niya? Kawangis ba? Mga ganon. Huwag tayo magbigay ng eksaktong na posibleng mapuwersa o maimpluwensyahan yung witness na umuo na lang. Kasi pag ganun po, hindi natin makukuha yung tamang description. Hindi naman sinabing tama, kundi yung description na medyo malapit doon sa pangyayari. Kung yan man ay sitwasyon, malapit sa tao, di ba? Doon sa Pope, person, objects, events and places, di ba? Huwag nating kuhanan ng eksakto, di ba? Or kung kayang ibigay ng witness yung eksaktong di ba? Kasi minsan sabi ko nga depende yan sa training, experience or educational background ng tao. Di ba? Kung yan fitness instructor, di ba? Madali sa kanya para sabihin yan. Pero kung mga pangkaraniwang yan, na wala namang background sa kanya, medyo mahirap. So, tayo ng point of comparison. So, yan po yung mga salik na pwedeng makaapekto sa description ng isang witness o ng isang tao. Okay po? So, muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.